ang saklap mga kababayan. Si Boy Dila na nandidila. Siya naman ngayon ang dinidilaan. Ble! Dahil nabutata mga kababayan Dahil nag-a-assume na ito si Boy Dila mga kababayan na siya ang magiging congressman. Dahil na-disqualify yung nanalong kongresista mga kababayan. Mayroon palang ruling ang Korte Suprema mga kababayan na kapag madidisqualify yung nanalong kandidato, hindi ibig sabihin mga kababayan ay yung pangalawa, yung maiuupo. Lalong-lalo na pagdating dyan sa kongresista mga kababayan. Dahil aside sa under appeal pa yung kaso, na malamang sa malamang mga kababayan, mananalo yung si Uy. Dahil Pilipino naman ang kanyang nanay kahit pa daw mga kababayan na matalo yung si Uy, hindi ibig sabihin na mananalo ito si Abante. Yan po ang sabi ng Korte Suprema, ang talo ay talo. Sinuka ka ng taong bayan, hindi ikaw ang pinili ng majority. Kaya mga kababayan, pagdating daw dito sa mga kongresista, di ba, hindi katulad ng governor, mayroong vice governor. Wala namang vice congressman Pagdating po dyan mga kababayan, kung talagang mapatunayang hindi Pilipino yung tumakbong si Uy, ay kailangan po raw ng espesyal na halalan. Di ba? At pagdating din kay dating Pangulong Duterte mga kababayan sa Davao City, pilit siya ipadidisqualify mga kababayan ng COMELEC, ay hindi po ibig sabihin daw na si Carlo Nograles na kulangot lang mga kababayan ang nakuhang boto ang automatic na magiging mayor. Hindi po raw yan pwede, sabi ng Korte Suprema. At dahil mayroong vice mayor, ang mayor mga kababayan, ang vice mayor ang dapat na maiuupo. Pero balik tayo dito kay Abante. Si Boy Dila mga kababayan, siya na ngayon ang dinidilaan. Panoorin niyo po Well, ngayon po pag-usapan po natin ang kaso nitong si Benny Abante. Atras Abante. Ito lang ang Abante na paurong mga kababayan Sa interview ang sabi niya, hindi ako makapaniwala na natalo ako. Sabay labas sa dila mga kababayan. Nag-iiyak ito yung interview ng ABS-CBN ba yun? Tapos afternoon mga kababayan, biglang nanalo. Comelected mga kababayan, Magic Sarap. Wow. Si Boy Dila. Di ba? Dilaan mo, Rocky. Dilaan mo. Ang dila ni Rocky malapad mga kababayan. Kay Abante matulis. Ganyan pala mga kababayan ang dila ng mga Abanting paatras. Mukhang mahahati na nga sa dalawa mga kababayan ang dila. Mukhang sasanga na. May guhit sa gitna. Di ba? Well, delat. Hindi ka pa rin Sa Tagalog yan hindi sa Bisaya. Kakaupo. Abaya mong akala niya, siya ay makakaupo na bilang kongresista, miski siya'y natalo nitong si Joey Uy. Lots. Assuming mga kababayan, ang kapal ng mukha. Paramihan ng boto yan Yung eleksyon mga kababayan, talo. So paano na yung majority vote mga kababayan na nakuha ng kalaban? Representative ka ng people, tapos ikaw ang second placer na nakakuha ng hindi majority dahil hindi ikaw ang binoto So paano ka pa magre-represent ng people kung majority sa inyong people dyan sa iyong distrito ayaw sa'yo? See? Yan ang logic ng mga kababayan, Korte Suprema. Kaya kung gustong maupo ni Abante, dapat magkaroon ng special election mga kababayan na tatakbo siya at mayroon ding tatakbong ibang kandidato. Sigurado talo yan na naman. Kung matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang Boy Dilang ginagawa sa Kongreso. Kung saan binaboy niya yung proseso ng Kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para gipitin ang mga Abante Dila. Ang masaklap lang dyan kay Abante mga kababayan, ang nire-represent niya sa kanyang committee dyan sa Kongreso, human rights. Pero base sa pinakita niya mga kababayan nung mga nakaraang hearing, nambaboy siya ng tao mga kababayan Doon pa lang mga kababayan, wala na yung karapatan na magtaguyod daw di umano ng human rights sa mga kababayan dahil siya mismo ang nangyuyurak ng karapatang pantao. Pati na yung freedom of speech mga kababayan na karapatang pantao, niyuyurakan niya. Nang bastos pa ng babae, nagpaiyak ng babae. Nanakot ng kulong mga kababayan kung hindi magsusorry. At pinilit ang tao na sabihin sa kanyang sarili na tanga siya sa harap ng camera. Pambabastos yun mga kababayan. Inapakan niya ang human rights ni MJ. MJ ba yun? At ni Joey. Sina Joey mga kababayan na Joey, pati na yung mga kasamahan na iba nating mga DDS mga kababayan na parang nag-aaway-away na. Tama na, enough na.
Si Bangag ang kalaban natin at mga kabangagan. Hindi yung mga kapwa natin DDS. Pero bahala kayo. Alam nyo kung saan patungo yan. Focus na lang kina Bangag. Focus ka dyan, abante. Huwag kang maniwala, Joey, na nagsorry-sorry yan sa inyo. Hindi na yan kakampi. Hindi yan kakampi. Yan ang banatan nyo, itong si Abante. Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikim po siya na hagupit ng taong bayan. Hindi si Roque Habas. Si Abante. Yung dila. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinuntsaba ata ang COMELEC. Kinuntsaba ang COMELEC at sinabi na hindi raw natural born Filipino itong kalaban na si Joey Uy. Bakit pa ilang beses na siyang nanalo mga kababayan? Noong na mga nakaraang eleksyon. Walang say ang COMELEC. Ngayon lang talaga. Kasi Abante ang kanyang kinalaban. Walang reklamo noon mga kababayan eh. Well, alam niyo po, sa ating saligang batas, dati-rati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikay maging natural born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Pilipino. Pero binago na po yan. Mula po, kung hindi ko nagkakamera, 1973 Constitution. No? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay natural born Filipino, sapat na po yan para isang Pilipino ay maging natural born Filipino. Sa kaso po ni Joey Uy, talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural born Filipino. Nanay Pilipino. Kahit panganak, doon ka inanak mga kababayan sa ibang bansa. Basta Pilipino. Mayroong birth certificate na natural born Filipino ang iyong one of your parent. Pilipino ka. Dahil ang nanay niya natural born Filipino, syempre siya ay natural born. Pero nakapagtataka pa, bakit po ang second, yung parang second, anong tawag doon, division ng COMELEC ay nagdesisyon. Yan ang problema dyan mga kababayan. Yan nga ay sinasabi ni Ka-Eric Inam, nagmumukhang sindikato itong COMELEC under the leadership of George Garcia dahil may mga kababalaghang mga ganito eh. Duterte Youth Party List. Tapos prior pa niyan mga kababayan, sinabi ni Viv Inday na kaduda-duda ang naging resulta ng halalan dahil base sa statistics mga kababayan ayon sa mga eksperto na mga IT expert na ganyan na probability wise mukhang panalo daw talaga ang Duterte. Lahat ng OFW, mini-survey yan mga kababayan, landslide victory. Hindi lang yan mini-survey, probability, proportion mga kababayan. Para na lang nag-survey pero kalahatan na. Proportion-wise, lahat ng OFW, Duterte. Lahat ng tao ng gobyerno mga kababayan, local absentee voting, kasama na yung men in uniform, Duterte. Lahat ng Mindanao, Duterte. Majority sa Visayas, Duterte. Tapos, tatlo lang. Anong kabangagan mga kababayan? Sige lang. May araw din sila. Tsaka, eto pa, dumagdag pa ito. Nakalusot mga kababayan yung manok ni Sara, nanalo. Hindi na kaya ng smart magic, ganyan. Pinadisqualify later on. Pati ang Duterte Youth Party List. Na babaliwala. So, kaduda-duda talaga ang COMELEC ngayon. Base dito sa kanilang mga aksyon, mga kababayan. Ang kanyang Certificate of Proclamation dahil daw po di umano sa pagiging hindi natural born. Kasi sa saligang batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization. Yung nag-a-apply ka sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang natural born ay meron kang dugong Pilipino. Kung ikaw ay nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether not married o hindi. Ang punto po is nakapagtataka kung bakit natapos maproklama si Uy, saka siya i-disqualify. Prinoclaim pa mga kababayan na pinasumpa and then disqualified. Ang sabi nga ni Atty. Topacio na the moment na pinasumpa na yan mga kababayan, prinoklama na. Wala nang jurisdiction ng COMELEC niyan. So bakit sila babawiin? Kung babawiin nila mga kababayan, dadaan pa muna dapat sila sa korte. Nilagay na nila sa kanilang kamay mga kababayan yung kapangyarihan. Hindi na ang taong bayan ang namili, kundi ang COMELEC nga. COMELECted nga, sabi ni Ka-Eric, yan si Bene Abante mga kababayan. Now, syempre, hindi maalis sa isipan ng tao na luto ito. Bakit? Kasi luto? Nga, napakatinding aliado na administrasyon itong si Boy Dila. At siguro dahil siya matinding kaalyado na administrasyon, syempre, napabura, no? Yan po iniisip ng marami. Balat sibuyas pa mga kababayan, no? Ang daling masaktan mga kababayan sa mga birada ng mga vloggers. Diba? Aside so nung minura siya ni Joey mga kababayan, ang pinagngangat-ngat niyan dahil nasaktan siya dahil sinabihin daw sila mga kababayan na hindi marunong mag-English. Ang sabi niya,
Sige, mag-Inglisan tayo dito. Wow. Kahit pa mag-Inglisan ka dyan kung bulok yung pinaggagawa nyo. Attitude ang problema sa'yo, Abante, attitude. Tapos ngayon, ang kapal ng mukha mong magkiklaim na ikaw ang uupong kongresista. Wala ka bang honor? Hindi ka pinili ng karamihan ng mga tao dyan sa iyong distrito. Paano ka magiging representative kung majority ng iyong constituents hindi ka pinili? Where is the honor on that? Natatanggap mo yan? Ganyan na lang ba kakapal ang iyong mukha? Shame! Ako po, hindi ko maintindihan. Kung talagang pinakita naman ni Joey Uy na siya, ang nanay niya ay natural born Filipino, talagang wala pong kaduda-duda. Simple lang po yan. Sa mga abogado, alam namin yan na hindi kinakailangan na tatay lamang ang maging natural born Filipino. Pinayagan niya si Grace po, mga kababayan, na hindi nga alam, mga kababayan, kung sino talaga ang kanyang totoong mga magulang. Malay mo, inchik din. Oo, hindi Pilipino. Ampon yan si Grace po eh. Si Erich Sylvester Tulfo, mayroon pang birth certificate na di umano, mga kababayan, sa Amerika. May pasaporte pa na Erich Sylvester Tulfo. Tinanggap ng COMELEC. So, nakapagtataka po yung desisyon na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay natural born Filipino. Wala pong basihan. At saka bakit atat na maanal yung proclamation? Alam niyo po, iba ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na merong 12 naiiwan. Wala pong naiiwan na kongresista dito sa Pilipinas. Kada 3 taon, talagang nauubos ang kanilang termino. At kung hindi mapoproklima ang mga kongresista, wala tayong kongreso. Dahil nga po... Sana nga hindi maproklama lahat. Sa tingin natin, mga kababayan, ang isa sa mga problema ng ating bansa ay ang mga kongresista. Diyan nagbi-bleed ang ating pera ng bayan, mga kababayan sa pamamagitan ng mga matataba dyan, ng mga buhaya, mga kababayan. Importante na magpatuloy ang gawain ng Kongreso dahil ang pinaka-importanteng gawain nila pagdating ng Hulyo ay yung pantao ng budget, nakasaad sa ating Omnibus Election Code na wala talagang tinatawag na pre-proclamation controversy ang mga kongresista. Ibig sabihin, yung mga dayaan, hindi po pwedeng makonsidera yan. Basta tuloy-tuloy lang ang bilang ng boto at kung sino ang pinakamalaking boto, siyang madideklarang panalo as kongresista. Kasi importante na sa lalong mabilis na panahon, maproklima yung mga nananalong mga kongresista. Naproklama na nga yung si Uy, di ba? Otherwise, wala tayong kongreso na gagawa ng budget pagdating ng July. So nakapagtataka na bagamat walang pre-proclamation controversy ang mga kandidato para sa kongresista, nagkaroon ng ganitong kontrobersiya pagdating kay Joey Uy. Now, ang pagkakaalam ko po, talaga naman pag ikaw ay nanalo na proklama na, at hindi pa nag-a-assume ng opisina, meron pa talagang jurisdiction ng COMELEC, no? Pero, ang COMELEC dapat magdesisyon pagdating sa issue ng citizenship sa hiwalay na aksyon na tinatawag ng co-waranto. Dumaan ba yun sa co-waranto? Parang hindi. Hindi ko po alam kung nagkaroon ng co-waranto yan. Kasi kung yan po ay yung nauna ng aksyon para ideklarang null and void yung kanyang certificate of candidacy, yan po ay sakop na ng pre-proclamation controversy, no? Importante na kapag naproklima na, magkaroon talaga ng direct challenge sa citizenship sa pamamagitan ng co-waranto. So hindi ko lang po alam kung yung decision na yan ay sa pamamagitan ng co-waranto petition, pero sa tingin ko po hindi, kasi napakabilis namang decision yan. Wala pang isang buwan ng eleksyon natin, meron silang desisyon sa COA. Hindi nga natin alam nga nag-hearing ba yung mga kababayan ganyan? At kung patas ba ang pagka-hearing, mga kababayan? So sa tingin ko, ito ay pa rin sa pre-proclamation controversy, no, na dapat hindi na-entertain ng COMELEC. Now, ang tanong, abay ang Boydila ay nag-celebrate na. At sabi niya, ipagpapatuloy daw. Sayang yung celebration mo, Abante. Niya ang gawain ng Huwad Committee. Lalo ka lang mapapahiya. Boydila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Hindi ka uupo. Bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon. Hayaan mo na lang. Andyan naman yung anak mo na si Disney Princess. Andun, mga kababayan, napuputak araw-araw tinitira si Sara Duterte. May representative ka na araw-araw pa. Huwag mo lang ipilit, hindi ka panalo. Ang Korte Suprema, ito po yung Mangundadato versus COMELEC. Ito, mga kababayan, ang sinasabi natin na mayroong ruling ng Korte Suprema. Yung second placer rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second placer rule? If for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Well, sabi ng Korte Suprema,
Hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Hindi Ang tama second yan. placer, bagamat siya ay second placer, hindi siya pinili ng taong bayan. So ang talunan, full stop. Hindi po pwede na siya ay mapoproklema kung madidisqualify yung naproklema. Hindi ka pinili eh. Bakit ipagpipilitan mo, Abante? Yan ang point dyan. Mayroong rejection sa'yo. Bakit ka mauupo? Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista kasi nga importante yung pagkakaroon ng mga kongresista, no? Otherwise wala tayong budget. So ito pong decision nito ay ito po ngayon ang applicable kay Boy Dila. Bagamat nagdidiwa na si Boy Dila na akala niya babalik siya sa Kongreso at mga api na naman siya sa Ward Committee. Ang masama dito mga kababayan, bakit diniklara siyang winner ng COMELEC? Oh, see? Magic talaga. COMELEC, hindi nyo ba alam yung ruling ng Supreme Court? Na hindi automatic, hindi nga qualified ang second placer? Sana kung disqualify siya mga kababayan, yung nanalo, prior to election, para mayroong choice ang mga tao. Hindi magiging default winner yan si Abante. Dahil doon na kami sa pangatlo. Kung mayroong pangatlong choice mga kababayan. Kung talagang disqualified yung si Uy. Hindi namin iboboto yan si Abante. Yan ang logic dyan mga kababayan. Hindi, Boy Dila. Be, buti nga. Bella, buti nga. hindi ka Lat. Bahog! uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto. Kung if any reason, matapos magproklema, hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan, kung maghalal na naman ang taong bayan ng bagong Special election ang nararapat dyan mga kababayan. See? Aksaya na naman sa pera. Kasalanan niya ng COMELEC. Dahil bakit hindi na binet mga kababayan bago ano? Pero, sabi ni Roque mga kababayan, malakas daw ang laban noon dinisqualify. Kapag eto mga kababayan ha, kapag mapapatunayang qualified pala yung si Uy, dapat kasuhan yung COMELEC. Kahudasan yung ginagawa nila mga kababayan ay pinilit nilang ipaupuin yung Dila na yan. ang kandidato o bagong kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin nating matalo si Joey Uy sa M-Bank kasi mula doon sa second division, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa COMELEC, no? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa dong non-lawyer, no? Ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, hindi mabago itong decision nito at masustain na pa yan ng Korte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kung ipipilit mo, Boy Dila, ay ikaw na talaga ang tinatawag na huwad. Aside sa pagiging part na huwad na committee, mga kababayan, huwad na kongresista. Kasi Boy Dila, kinakailangan, ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabuburang yung pagkatalo, miski pa ma-disqualify yung nanalo. Talo ka pa rin, Ang Dila. solusyon dyan, magkaroon ng special election. Pero ang number 2, hindi uupo. Alam niyo po, kahit saan nyo. At same applies to mga kababayan ha. Doon sa Davao City, kung mayroon pang ilang days mga kababayan kinakabahan nga tayo dahil baka biglang magmamagic na naman ang COMELEC mga kababayan at ipapadisqualify si PRRD and then yung second yung iuupo nila which is si Nograles. Kaya nga dati mga kababayan dati-rati advice natin di ba overwhelming naman yung boto ni PRRD na kahit 100,000 lang mga kababayan boboto doon sa kalaban ni PRRD aside kay Nograles para hindi si Nograles ang magiging second para wala silang mga kababayan rason na ipipilit nila ang second placer. Kung ganun sana wala natang chance si Nograles mga kababayan dahil wala silang gagamitin na ipalusot. Pero hindi nangyari mga kababayan. Sana, sino nga ba yung tumakbo na Sana binigyan lang yun ng boto na mas mataas kay Nograles. Para wala talagang rason si Nograles. Second si Nograles kayon Yan ang ikinababahala ng iba mga kababayan na baka magicin ni Nograles at ng COMELEC at ng mga ngagba. Pero, base dito sa sinabi ni Roque na ruling ng Korte Suprema, hindi pwedeng umupo ang second placer. At dahil ang mayor mga kababayan pagdating kay PRRD ay hindi naman kagaya ng kongresista, ang mayor ay mayroong vice mayor, so ang vice mayor ang dapat maupo. So kapag ipipilit ng mga bangag mga kababayan ay iupo si Nograles at ng COMELEC, labag yan sa batas ayon sa Korte Suprema. Tignang anggulo, meron pa rin katarungan. Si Boy Dila na ginamit ang ating Kongreso bilang
isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Boydila. Ayun, si Nabansagan na naman ang pangalan mga kababayan, si Abanti. Abanti Liling. Oh. Si Boydila. Oh, ang dami nang nabansagan, no? Si PRRD mga kababayan, binansagan si BBM na bangag. Si VP Sara, binansagan si Romualdez sa Tambaluslos. Eto mga kababayan, binansagan ni VP Sara na Boydila. Kapag ang mga Duterte ang magbabansag mga kababayan sa isang tao, hindi na yan mawawala sa kanila. Si BBM, hindi na mawawala sa kanya mga kababayan ang bansag na bangag. Si PRRD ang nagbansag niyan eh. Gayun din si Tambaluslos mga kababayan, hindi na yan maaalis yan sa kanyang sarili. Ang tawag ng buong Pilipinas sa'yo, Tambaluslos. Oh. At etong bago mga kababayan, bagong binyag na si Boydila Abante. nuka ng kanyang mga constituents. Pati si Dilima, Saba. Matapos masuka, Sinimbang ka, ngunit Saba. parang gumawa Tag-20 ang kilo. Kagaya ng bigas ni Marcos ng na bigas na pang-aso. na siya ang manalo. Kasi hindi ako mapaniwala na on its own, yung COMELEC ang nag-disqualify kay Joey Uy. Eto talaga gumapang yan. Sino pa ba? Dapat may complainant eh. Sigurado ko na siya mismo ang nagsampa ng disqualification. Kapal. Pero yun nga kung ako naman, sinuka na ako na aking mga constituents, hindi ko na pagpipilitan ng sarili ko, di ba? Ang Yeah. sama naman nun. Gahaman talaga sa kapangyarihan. May Disperada. pagkakapal. Pero yun nga Kapal po, ang no, face. sinuka na siya Oh. at ang gusto pa rin niya ay siya pa rin ang umupo. Well, sorry ka na lang. Sorry. Ang tawag dyan, karma. Oh. Karma dahil hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin. Ang trabaho ng kongresista, tagagawa ng pulisiya. Oh. Ang trabaho ng kongresista, bigyan ng solusyon ang problema ng kagutuman, ng Ang inaatupag dito mga kababayan eh, tuwad-tuwad kong. Walang silbi. mababang sweldo, ng kakulangan ng trabaho, at saka ang peace and order. Hindi trabaho ng kongresista na manggipit ng mga Gipit, mang-usig. Oh. Diba? Tapos yan pa ang naging sentro ngayon mga kababayan ng kanilang focus. Pati focus ng media. Kaya nagkakagulo-gulo tayo mga kababayan dahil sa mga animal na yan. kalaban sa Gusto pa bumalik kahit talo. politika. Karma talaga yan. Mm. Lalong-lalo na sa isang tao na nagpapanggap na siya ay anak na isang ministro ng Panginoon. Banal na aso santong kabayo, sabi ni Ka Eric. Yung mga kabastusan na ginawa mo sa akin at sa ibang tao sa Kongreso, yan Sinisigawan mga kababayan ng mga resource person, no? Grabe. Mga bisita yan nila mga kababayan na hindi nila gusto na pumunta dyan. Ni-request sila mga kababayan na pumunta dahil gusto makakuha sila ng inputs o para sa kanilang di umano'y gagawing batas. Imbitado ka dyan tapos may sigaw-sigawan. gawain ng Kristiyano. Kapwa Kristiyano pa naman kita. Ewan lang natin. Ang ganyang mga ugali mga kababayan, nagagamitin pa ang Diyos. Pinaparusahan niya ng Diyos. Do not put God's name in vain, Abante. Ang laki pa ng cross dito mga kababayan. Oh. Ano ba yan? Ewan ko ba sa pagdadasal ko hindi ko nga maintindihan bakit nagkaroon ng Kristiyano gaya mo. Kasi baka isipin, Pastor Jack pa ha? Ubispo pa? Ubispo pa daw sa kanilang mga kababayan? isang maraming nanonood sa'yo na lahat ng Kristiyano gaya mo. At saka ano ba yung dila-dila mo pa? Hindi ko maintindihan, pahubad-ubad ka pa panila-dila yan, may gawain ng isang ministro. Tapos mayroon pa ng litrato mga kababayan na nagdala ng 2 magnum na baril. Naka-ekis pa. Ha? Pastor na may baril. Ang baril isandata ng kamatayan mga kababayan. Thou shall not kill, Abante. ng Panginoon. Kaya ka naman at hindi naman ako nagtataka na dahil dyan, bokya ka ngayon. At ikaw ngayon ay ordinaryong mamamayan. Bagamat ikay Basura pa. Basura ang mamamayan. Binasura yan ng taong bayan eh. Ni-reject mga kababayan sa election. nais na makaupo, hindi mangyayari yan. Kahit anong lakas mo pa sa tambaluslos, magsanib puwersa pa kayo, bokya ka na. Dahil sa demokrasya, Ako pa sa'yo, Abante, no? Blessing in disguise na ito, Abante. Alam mo naman ha, nasa 2028 si VP Sara na. Gusto mo ba ipipilit mong maging kongresista ngayon tapos sa 2028, init na init pa ang pangalan mo tapos si VP Sara na ang susunod na maging presidente? Patay kang bata ka. Hahabulin at hahabulin ka. Hindi man si VP Sara ang habol pero yung mga taong inargabyado mo. Kaya blessing in disguise ito sa'yo, Abante. Advice lang namin. Ngayon na talo ka, lay low, mag-cool down ka. Umalis ka sa mata ng publiko, makakalimutan ka sa 2028. Manahimik ka na lang. Siguro, yan ang purpose ng pagkatalo mo dahil para isalba ka
sa asunto sa 2028. Pero ipagpipilitan mo, ginusto mo na yan. Ginusto mo na yan, Abante. Dahil sa demokrasya, pag sinuka na ng taong bayan, hindi na hinihigop ang suka. Sinuka ka na eh. Oh, At ang gusto Ng mong Abante mangyari, ito? higupin ng taong bayan, sinuka nila. yak. Hindi po yan mangyayari. At I hate salamat it. na lang. Oh. At nandyan ang desisyon ng Korte Korte Suprema. Suprema. Isang natin Moral sa of the kanya. story, talaga pong may karma. Karma. Moral of the story. Ang gaba di masawa. The golden rule, Karma comes in silence. moral of the story, gampanan ang katungkulan na may katapatan at merong sinseridad. Para sa ganun, mamahalin ka ng iyong mga constituents at ng taong bayan. Alam mo, hindi kita kinaiinggitan. Dabi mo nga sigurong kita. Dahil sa iyong pagiging malapit sa kusina dyan sa Kongreso. Damukan siguro yung mga proyekto na alam naman natin na nagiging dahilan para Ayuda. kumita ang mga nasa puder. Pero, hit-hit ka naman. One of the most hated person in the Philippines, mga kababayan, Abante Liling. Yung mga tuwad ko. Oh. Paano ka nakakatulog sa gabi niyan? Paano ka babalik sa simbahan mo patapos na lang lahat ng ginawa mo sa Kongreso? Di ba ang Diyos ay pag-iibig? Wala kang pinakita kung hindi contempt. Oh, contempt. Eto, kasama ito ni Boy Contempt, mga kababayan. Nung ikaw ay nakaupo sa Kongreso, Feeling niya siya ang Diyos, no? Doon sa Congress, mga kababayan. Ako ang batas dito. there is a God and that Nahiya God ka. has punished you, Boy Dila. Oy, Hindi ka uupo sa 20th Congress. Hallelujah! Praise the Lord! Yan talaga ang sinasabing God Karma. made justice. just. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Salamat, Roque. Oh, ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.